Gusto mo rin ba mag-umpisa ng business kahit sa maliit lamang pero hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa? Pues ang videong ito ay para sa'yo. Tara, samahan nyo ako. Una, i-ready muna natin ang ating mangga. Hiwain muna natin ito katulad ng nakikita ninyo sa video. Dapat naka-gloves tayo dito kahit yung mga disposable lang namumurahin para malinis naman ang ating gagawin dahil ito ay pangbinta natin. Tapos, i-scrape lamang natin ito ng ating baso para mas maganda ang kakalabasan at ihiwain natin ng katulad nito. Medyo manipis ang ating paghihiwa dito dahil ginto ang presyo ng mangga ngayon. Dapat ganito na siya or depende sa inyo kung paano nyo yon ihiwain. Para hindi naman masayang yung buto, i-scrape din natin yung laman niya sa side by side. Pwede pa natin ito idagdag sa panglasa sa ating gagawin na mixture mamaya. Gumamit na nga pala ako dito ng malaking kaldero as mixing bowl. Tapos ilagay na natin dito ang ating all-purpose creamer na Angel. Tatlong lata nga pala ang gamit ko dito na Angel all-purpose creamer at isa at kalahati naman sa condensed milk. Any brand will do. Pero kung gusto mo naman ng mas matamis ang gagawin mo, pwede mo naman dalawin ang condensed milk mo. Kapag nailagay na natin ito lahat sa ating mixing bowl, pwede na natin ito haluin. Gumamit nga pala ako dito ng electric mixer para mas mabilis at mas maganda. Siguraduhin lamang na ang ating mga gatas ay nailagay natin ito sa freezer para ma-freeze siya at mag-double ang kanyang volume. Tapos haluin lamang natin ito ng 9 minutes hanggat na maganito na ang kanyang itsura. Tapos maglagay na tayo ng first layer sa ating mga tub container. Kapag nalagyan na natin lahat ang ating mga tub container, i-spread lang natin ito katulad ng nakikita ninyo sa video. Bago natin ito lagyan ng first layer ng ating graham, isinawsaw ko nga pala dito sa ating tubig na may gatas. Tapos maglagay muli tayo ng second layer ng ating mixture. The same process lamang ang ating gagawin dito o paulit-ulit lamang ang ating gagawin hanggang sa matapos natin kung ilang layer ang ating gagawin. Syempre huwag kalimutan maglagay ng mangga na siya ang ating bida for today's video sa bawat layer ng ating gagawin na mango graham float. This is the reason why kung bakit talaga kailangan natin magsuot ng disposable gloves para malinis ang ating ginagawa dahil hindi maiwasan na hahawak talaga tayo ng ating grahams at mangga. Tapos kung may dira-dira ang ating mga graham crackers, pwede natin ito i-food processor para magpino at i-sidings natin dito sa ating graham float. Pagkatapos natin ito i-prepare, huwag kalimutan na ilagay ito sa loob ng ref o sa freezer. At ito na ang ating mango graham float. Bili na kayo mga suki. Yummy!